Pagdating sa arkitektura, hindi maitatanggi na lubhang napakayaman ang kasaysayan ng Escolta dito. Dito mo lamang makikita ang naggagandahang matatandang gusali na karaniway na itayo. Halos 100 taon na ang nakalilipas sa makasaysayang lansangan. Dahil nga dito, inihambing pa ang Escolta sa pinagsamang 5th Avenue at Wall Street ng New York noon. Karamihan sa mga gusaling na itayo dito ay pinanahanan ng mga sikat at bantog na tindahan na pawang nagbebenta ng mga imported na produkto mula Europa, Amerika at maging ilang bansa sa Asia. Ang lansangan ay binansagan din bilang kauna-unahang financial district sa Pilipinas bago pa umusbong at mailipat ang katawagang ito sa Makati. At bilang first financial district noon, narito rin ang ilang makasaysayang gusaling idinisenyo pa ng ating mga sinaunang arkitekto na maswerte tayong magpahanggang ngayon ay ating nasisilayan pa rin. Ating pag-usapan mga katanong sa bidyong ito ang mga nakamamanghang gusali na atin pa ring matatagpuan sa makasaysayang lansangan ng Escolta. Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Bago ang lahat mga katanong, baka may alam pa kayong sinaunang gusali rin na matatagpuan sa Escolta ang hindi nabanggit sa bidyong ito. Maaari niyong ibahagi ito sa ating comment section. Sa paglalakad mo sa lansangan ng Escolta, isa sa magagandang gusaling nakatindig na makikita mo ang Commercial Bond and Trust Company Building. Ang gusaling ito ay matatagpuan sa dulong bahagi ng Escolta na dinisenyo ng pambansang alagad ng sining na si Jose Zaragoza noong 1969. Ang gusali ay isang semi-dome na istruktura na kung saan ay itinatampok ang brutalist style of architecture. Katulad ng pangalan nito, ito ay nagsilbing tanggapan ng commercial banking firm na Comtrust na kalaunay nakipag-merge sa Bank of the Philippine Islands o BPI. June 27, 2019, ang Commercial Bond and Trust Building ay kinilala bilang important cultural property ng National Museum. At sa kasalukuyan nga mga katanong, ay tahanan ng gusali ng sangay ng Escolta ng Bank of the Philippine Islands. Naitayo noon pang 1938 ang Calvo Building na isa ring napakagandang gusali na isinunod sa Beaux Arts at neoclassical na arkitektura na idinisenyo naman ng arkitektong si Fernando Ocampo. Bilang isang pangkalakalang distrito noon, dito unang humimpapawid ang Republic Broadcasting Service ni Robert Laru na kilala sa ngayon bilang DCWB at GMA Network. Hindi rin malilimutan na minsang nanahan dito ang ilan sa mga kilalang establishmento noon na makikita lamang sa Calvo Building, gaya ng Mareco Recording Studio, Peacock Garden, Botica de Santa Cruz at Philippine Bank of Commerce. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas ang Calvo Building sa mapapinsalang dulot ng World War II dahil isa ito sa mga nasira dulot ng pagpapalaya sa Maynila noong 1945. Ngunit muli naman itong isinaayos ng sumunod na taon 1946. Taon 1994, ang gusali ay kinonvert bilang Escolta Museum. Makikita dito ang ilang mga bagay na nagpapaalala sa mayamang nakaraan ng Maynila, partikular sa lansangan ng Escolta. Sa kasalukuyan ay makikita pa rin ang matandang gusali na ito bilang tahanan ng ilan pa ring mga negosyo gaya ng Tropical Hut, Mercury Drugstore at Escolta Commercial Association. May pagmamalaki rin na dito lamang matutunghayan ang isa sa sinaunang elevator sa bansa na gawa sa brass cage ng kumpanyang Otis Elevators at ang nagsilbi rin nitong flagstop ng Tranvia
nang nakikita pa itong tumatakbo sa lansangan ng Maynila. Binigyang pagkilala ang Calvo Building ng National Historical Commission taong 2018 bilang isang architectural, historical at cultural significance ng bansa na nagpapamalas ng mayamang pinagdaan ng kasaysayan sa nakalipas na maraming taon. Ang Natividad Building ay isa ring makasaysayang gusali na matatagpuan sa kanto ng Tomas Pinpin sa Escolta. Disenyo ng Philippine-born Spanish architect na si Fernando de la Cantera na isa ring magandang halimbawa ng Beaux Arts na arkitektura na nauso noong 1920s. Ang Natividad Building ay unang tinawag na Philippine Education Company Building bago ang World War II. Ang unang palapag ng gusali ay ang sikat noong Hamilton Brown Shoe Store at H. Alonso Boutique na puntahan ng mga gustong mamili ng magagandang sapatos at kasuotan. Bunga ng naganap na digmaan, 80 bahagdan ng Maynila ang tuluyang nasira, ngunit ang Natividad Building ay nagkaroon lamang ng maliit na pinsala na kaagad namang kinumpuni noong 1946. Matapos muling buksan sa Maynila, ay unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Dito na rin nakitang nagsara ang Hamilton at Peco na pangunahing puntahan para sa mga gustong mag-shopping. Dahil sa pangyayaring ito, nakitang nakatiwangwang ang gusali na nagbunga sa pagbili ng isang mayamang Kapampangan na nagngangalang Don Jose Leoncio de Leon. Pinalitan ni Don Jose ang pangalan ng gusali na Natividad na isinunod sa kanyang pangalawang asawa na si Natividad Joven Gutierrez. Mapalokal o turista ang makakita dito ay hindi maiwasang humanga sa ganda ng Natividad Building. Masasabing na pag-iiwanan na mga katabi nitong gusali pagdating sa modernisasyon, ngunit hindi naman ito magpapahuli pagdating sa pagpapaalala sa atin kung ano nga ba ang buhay mayroon noon sa mag-100 taon ng gusali na nakatindig sa kahabaan ng lansangan ng Escolta. Alam nating lahat noon na ang Maynila ang itinuturing na isa sa pinakamagandang syudad sa buong malayong silangan o Far East bago mangyari ang Second World War. Ikinukumpara pa nga ito sa Europa at Amerika ng karamihan. Marami sa nagagandahang gusali sa Escolta ang talaga namang nakatatawag ng pansin noon pa man. Isa na nga dito ang Regina Building na kombinasyon ng Neoclassicism at Beaux Arts na arkitektura. Bago pa man tawagin itong Regina Building na alam natin sa kasalukuyan, ito muna ay may pangalang Rojas Building na pag-aari ng pamilyang Ayala Rojas. Nang sumakabilang buhay ang matriarka ng pamilya, ibinenta ito ng pamilya kay Don Jose Leoncio de Leon na siya ring nagmamay-ari ng naunang gusaling ating pinagkwentuhan, ang Natividad Building. Sa pagkakabili ni Don Jose, binago nito ang ilang detalye ng gusali at nagsagawa ng renobasyon sa paunguna ng mga arkitektong sina Fernando Ocampo at Andres Luna de San Pedro na anak ng pambansang alagad ng sining sa Pilipinas na si Juan Luna, at mula nga dito ay tinawag itong Regina Building. Katulad ng iba pang sinaunang gusali sa Escolta, hindi rin nakaligtas sa pagkasira ang Regina Building bunsod na nagdaang digmaan at kalaunan ulit ay sumailalim sa pagkukumpuni. Matapos ang pangyayaring ito ay mas lalo pang nakita ang ganda ng Regina Building. Dito inilagay ang karamihan sa mga negosyo ng pamilya De Leon na nagmamay-ari dito. Naitayo noon pang panahon ng mga Amerikano ang First United Building noong 1928. At katulad ng Regina Building, ang nasa likod ng nakamamanghang gusali na ito ay si Andres Luna de San Pedro, na isa ring klase ng maipagmamalaking halimbawa ng Art Deco building. Ang First United Building ay itunuring pa nga noong unang panahon na pinakamataas na gusali sa Maynila na may 5 palapag. Tama kayo ng dinig mga katanong, noong panahong iyon ay mataas na para sa isang gusali ang pagkakaroon ng 5 palapag, at mula nga sa tuktok nito ay tila namang kitang-kita mo ang buong Kamaynilaan. Mapapansin na binigyan din ng First United Building ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na liwanag at maayos na ventilasyon sa loob ng gusali. Gayon din ang architectural design, mapaloob o mapalabas. Maging ang sikat na Berg's Department Store ay dito rin matatagpuan.
At dahil sa lapit ng First United Building sa Avenida Rizal na kung saan matatagpuan naman ang karamihan sa sinaunang sinihan noon, marami sa mga film production company ang nagtayo ng opisina dito. Mayroon rin pala tayong video mga katanong tungkol sa mga sinaunang sinihan noon na nasa comment section ng link kung saan niyo mapapanood. Malalim at mayaman ang kasaysayan ng gusali pagdating sa industriya ng pelikula sa bansa. Dahil maging ang opisina ng ilang mga mahuhusay at kinikilalang artistang Pilipino katulad ni Dolphy, Nora Honor at Gabby Concepcion ay namalagi dito. Kamakailan lamang ang First United Building ay sumailalim sa renobasyon at patuloy na ipinararamdam nito ang mayaman nitong nakalipas. Sa mundo na ang inobasyon at pagbabago ay isang normal na proseso lamang, huwag natin sayangin ang pagkakataong makita o masilayan ang mga nagagandahang gusali na ito dahil hindi natin alam kung hanggang kailan natin ito makikita. Naway, pahalagahan at ingatan ng bawat isa ang mga gintong pamana ng nakalipas, gaya na lamang ng mga sinaunang gusali na matatagpuan sa Calle de la Escolta. Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman nito humantong.